Hindi ko maiwan-iwanan ang tungkol sa mga batas ng Diyos. Kasi yan pong espiritu ng pagsuway na pinakita ay nagtuloy-tuloy hanggang sa atin po ngayon. Kaya lang, may kaya lang po. Kaya lang, mas tumitindi pa ang kasamaan ng mga tao ngayon. Kaya, mas marami pa rin ang naghihirap, nagkakagulo, may giyera. At ang mahirap ay mas lalong naghihirap. Well, ganun pa man, di pa rin nagbabago ang Diyos. Dahil po mahal niya tayo, gumawa siya ng mga batas para malabanan po natin yung greed. Tulad sa nabasa po natin account dyan sa wilderness, yun po ang ginawa ng Lord. Gumawa siya ng batas. Sabi ko nga ganun pa man, ang Diyos ay patuloy pa rin nag-anyaya o nag-aanyaya para makabalik muli ang taong maraming sinuway sa mga utos niya. At dito po, sa Book of Malachi 3, verses 6 to 10 sa Tagalog. Malakyas. Masisili po natin ang puso ng Diyos kung paano siya nasasaktan, nagagalit, pero nag-o-offer pa rin siya ng paraan para ang tao na sumuway sa Kanya ay makabalik sa Kanya at makatanggap ng makalangit na pagpapala. Well, dito po sa babasahin ko, makikita ninyo ang isa pa na kaparaanan na ginawa ng Diyos na nakakaalam ng mga kahinaan ng tao. Ito po ay tungkol sa pagbibigay ng tithe o ikapo. Okay, pakinggan niyo po ang sinabi sa Malachi 3 verses 6 to 10. Malakyas sa Tagalog. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Sa English, for I am the Lord, I do not change. Kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nilipol. Tulad ng inyong mga ninuno, meaning mga fathers nila, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. And then, look at that. Nag-disobey na po yung mga Israelites noon. Pwede na silang lipulin ng Diyos. Pero sabi ng Lord, manumbalik kayo sa akin. Then, hindi niya lang sinabing, manumbalik kayo sa akin. Ang dugtong niya, manumbalik kayo sa akin. Ang Panginoong makapangyarihan at babalik ako sa inyo. Return to me, ang sabi ng Lord, and I will return to you. Then sabi ng Panginoon pa, itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ibig sabihin nga, sabi ko, matagal nang sumusuway sa Diyos. Sa mga binatas ng Diyos ang kanilang mga ama. At gumagaya na ang mga anak. Right? Pero nag-anyaya pa rin sa kanila ang powerful God natin. Okay? Sa mga susunod na verses, nakakagulat po ang sagot ng Diyos. Ang sabi niya, magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero, sabi ng Panginoon, ninanakawan din niyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? And then, sabi ng Lord, ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo. Sabi ko nga, hindi po madali kasi ito topic. Sabihin ng iba, mukhang alam niya na. Pero sabi ng Lord, mananagot ka. Mananatiling mahirap pa rin ang mahirap. Kailan ko sinabi sa inyo, binabago ko salita ko.
Sabi niya, I, the Lord, do not change. Bago niya sinabi itong, bigay niyo ikapo niyo, I, the Lord, do not change. At siya sinabi yun, hihingi lang siya ikapo. Right? Kilala niya ang tao. Kilala niya tayo. O, hindi naman papakita to ng Panginoon pag wala kang relasyon sa Kanya. Imagine, sabi ng Lord, verse 8, in English, will a man rob God? Yet, you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? And sagot ng Lord, in tithes and offerings. Well, pinagpatuloy po ng Diyos. Katis, yan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. O look at that, di ba klaro-klaro yun? Yan ang dahilan. And sa tingin po ba ninyo, seryoso ang Diyos diyan sa sinabi niya? At kailan ba siya hindi seryoso? Nung sinabi niya, na I, the Lord, do not change. Nung time na umigil siya ng tithe. Right? So, sabi po rito sa verse 9, yan ang dahilan nga kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Look at that. Nagpapatest siya. Right? Pinabasa ko lang po yan. E sabi niya, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain ang aking templo. Nasa atin po, wala pong sapilitan nito. Sinong gustong sumuway, sumunod, nasa tao po yan. Nasa atin po ito. Now, tingnan niyo po ang gagawin ng Diyos kapag mabilis tayo. Palagi, sumunod. Pakinggan niyo ang mga ipinangako ng Diyos. Sabi niya, kapag ginawa ninyo ito, padadalan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobrang pagpapala. Hindi ko papayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirhan ang inyong lupain. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi dito. Lagi niya sinasabi, ako yung Diyos na makapangyarihan. Ako nagsabi dito. Diba? Sa umpisa, sa middle, sa end, ako ang makapangyarihang Diyos na nagsasabi nito. Kita niyo po. Kasi alam niya, yung mga tao hindi mapaniwala, mahirap paniwalain. Okay, makinig po kayo mabuti. Sabi ko nga, after ko po yan nailagay dyan, sabi ko, ano ba? O ano po ang ginawa ko ngayon? Walang ginawa ko po ay pinagsalita ko ang Panginoon mismo na nagsabi na hindi siya nagbabago. Ito ba pinakita pa sa akin ng Panginoon eh. Sabi niya, kung yung 10 Commandments na nasa Bible, sa Old Testament din, ay pinapaniwalaan natin dahil hindi ito nagbabago, di po ba ganon din ang iniutos ng Diyos about tithing? Na Old Testament din. Specifically, sinabi niya upang may pagkain o ikakabuhay ng buong templo. Yun po yun eh. Well, at this point, gusto ko pong magtapat sa inyo. So, sa simula pa lang na ako ang nagli-lead ng church na ito, alam niya nila Sister Jem, Pastor Jan, ang number 1 po na iniiwasan ko at ayaw kong talakayin ay ang tungkol sa pagbibigay ng tithe para sa pagkain o ikakabuhay, ikakalago ng church. Pero last week, nung kakahiga ko pa lang kasi gusto kong umidlip, narinig ko na parang may gusto sabihin ang Panginoon. Kaya dali-dali po akong bumangon at tinype ko
lang ng tinype ang mga naririnig ko in my spirit. Well, sa totoo lang, ang mga sasabihin ko pong susunod ay panay revelation na natanggap ko, kaya pakinggan niyo pong mabuti. Sabi niya, walang nagmamahal na hindi kasama ang paggastos. The more ka nagmamahal, the more mo ginagastusan ang minamahal mo. Kasama dyan, ang magiging future ng mga minamahal mo. Lahat ng maganda, mabuti, ay iyong pagkakagastusan. And then, another revelation, makinig po kayo mabuti. Sabi niya, pagpapala, gusto ng tao. Pero pag may inutos ang Diyos, palaging nagrereklamo. Kahit ibinatas na niya, sinabi na ng Diyos, may reklamo pa rin. Pero sa promised blessings, palaging kiniklaim na matatanggap kahit hindi naman sumusunod at interesado malaman, mapag-aralan ang mga batas, mga utos ng Diyos. And then, pagkatapos po nito, tinype ko rin yung akin pong personal experience sa pagsunod sa Diyos. In-express ko lang po. Sa aking pagsunod, hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Hindi ko lang natutunan sumunod, kundi masaya akong sumusunod. Kahit mahirap ang pinapagawa niya sa akin. Because the joy of the Lord is my strength. Yun po yung na-realize ko. At na-realize ko rin po na kapag tunay mong pinapaniwalaan ng Diyos, magiging tunay din ang pagmamahal mo sa Kanya. Kapag tunay lang ang pagmamahal, ang palaging nalulugod, sumunod sa Diyos. At natuklasan ko, alam na alam ng Diyos lahat. Kasama dyan ang kahinaan ng flesh at sa mga material things. Yang dalawang yan ang sumasakop sa lahat ng sin o kasalanan o lahat ng pagsuway sa Diyos. Kaya ang tao, madalas, kung mga tuwiran, parang mas magaling pa sila sa Diyos. Kapag gusto niya ang mga promises ng Diyos, kahit marami siyang hindi sinusunod sa mga utos ng Diyos, kine-claim pa rin niya basta pangako ng Diyos. Lalong-lalo na sa mga blessings ng Diyos. Hindi alam ng maraming nag-claim na hindi makukuha ang anumang blessing na galing sa Diyos kung hindi siya seryosong sumusunod sa batas na dapat muna sundin bago yung blessing ay matanggap. Then, ang tinype ko po that day, at sabi ko noon, today, ang tatalakayin ko ay ang sobra ng tagal na hindi ko natatalakay. Yan po yung nasa note ko. Ito ay ang tamang pagbibigay sa gawain ng Diyos na kasama sa ibinatas niya. Well, bago ko po ito ituro sa inyo, in-instruct ako ng Holy Spirit na ipakita ko po muna ang anyo ng tao noon. Noon pa. Mula kay Eva at Adan, na hindi naman ginutom ng Diyos sa garden. Pero, mas pinili pa rin
sumunod sa udyok ng devil, nakainin ng bunga na ipinagbabawal ng Diyos. Markahan po ninyo ang ugali ng Diyos. Kapag ayaw ng Diyos, ipagbabawal niya. Kapag gusto naman niya, ituturo niya at i-encourage ka pa niya para masunod mo lang ito. Sa account po sa Bible na isa-share ko, gusto ko makita ninyo ang effort ng Diyos para makita po ninyo ang natural na katigasan ng ulo ng tao na nakakapagbigay ng galit at parusa sa Diyos. Sa Book of Genesis, maliwanag po itong pinakita ng Diyos na noon pa lamang na nakakausap nila ng maliwanag ang Diyos. Di po ba? Pero makikita ninyo ang naturalesa ng pagkasakim ng tao. And at this point, nagbigay ng halimbawa sa akin ang Holy Spirit para makita po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin at kung ano ang dapat nating binabalik sa Kanya. Pakinggan niyo po ito. Walang ama na inutusan ang kanyang anak na magbigay ng 10% sa kanyang kumpanya. Kung saan yung anak niya ay empleyado niya at umaasa lang din sa kanya. Naaasahan mong aangal sa kanyang ama na mas mataas sa kanya. Bakit po? Ang ama na tunay na minamahal at ginagalang ay sinusunod. Ang ama na kinikilala ng anak. Ang importansya ay komportable at masaya na sundin ang kanyang ama na tunay niya kilala. Na kaya siya nabuhay, kaya siya naging tao, kaya siya nag-i-exist, ay gawa ng kanyang ama. At alam niya na sa pagsunod niya sa kanyang ama, lalo siyang papaboran nito. Lalo siyang ipagmamalaki nito. Lalo siyang pagkakatiwalaan pa sa maraming bagay sa kanyang kumpanya. Well, bukod pa dyan, alam niya na ang kumpanya, tulad ng kaharian ng Diyos sa langit, ay sa Kanya rin naman ipapamana. Well, ganyan din sa Diyos. Kaya ang tunay na kumikilala at tumatanaw ng walang kapantay na pasasalamat at tumatanaw ng utang na loob, umaalaala sa mga nagawang kabutihan sa Kanya ng Kanyang Ama, ay sila walang hinahangad na mas mataas pang iba kaysa sa pagtingin niya at pagtitiwala ng Kanyang Ama na walang hinangad, kundi ang mapabuti ang buhay niya hanggang sa walang hanggan. Ang tunay na anak na may pagtitiwala at nagmamahal sa kilalan niyang ama ay masunurin sa lahat ng pinag-uutos niya. Bakit? Kilala niya ang kanyang ama. Ang tanging nakakakilala lang at rumerespeto lang ay yung mayroong relasyon lang na mabuti. Siya, tunay na nalulugod o malulugod, sumunod sa pinag-uutos ng kanyang ama. At dahil sumusunod siya, masaya siya, malugod siyang sumusunod sa hinihingi ng kanyang ama para sa anak, ang pagbibigay niya
ng ikapo para sa ikakalago pa ng kumpanya ng kanyang ama dito sa lupa, ay siya rin ang number one na makikinabang. Siya rin naman kasi ang tagapagmana ng lahat ng meron ng Ama, tulad ng Ama natin sa langit. Kaya, ang maliit na bahagi, 10% ay napakaliit na halaga. Kung tunay nga na naiintindihan ng anak ang lawak ng kapalit na ipapamana sa kanya ng Ama. Walang tunay na anak, palagi niyang inaalala na lahat din ng meron siya ay nanggaling sa kanyang Ama. Well, alam niya rin na alam ng kanyang Ama kung binibigay pa niya ito sa tamang panahon at tamang halaga. Hindi lang kayamanan, kundi ang kanyang mismong buhay at hininga. Alam niya, hindi siya mag-e-exist kung wala siyang naging Ama. Kaya, ang ikapo ay malugod na niyang inihihiwalay kaagad para maibigay kaagad sa kaluguran ng kanyang Ama na nag-utos nito, hindi tao na iba. Alam niya, inutos na niya ito, meaning ang Ama. Alam niya, hinihingi ito ng Ama. Alam niya na ang Ama ang nakakaalam lahat ng kailangan pa sa mga balakin niya sa kanyang kumpanya. Ganon din ang Diyos sa kanyang kaharian dito sa lupa. Kung mayroon po kayong Diyos na nagturo at nagutos na sa lahat ng kinikita o pinagkakakitaan ninyo, ang binatas po niya, ang ikapo, ay para sa ikakalagupa ng kanyang kaharian. Well, pagpasensyahan niyo po ang ginamit ko sa susunod na word. Nakalagay po rito, aangal pa po ba kayo? Kahit kilala po natin ang Diyos, ang ating Ama, na sa Kanya nanggagaling ang anumang meron tayo. Ang totoo po, hindi kailangan ng Diyos ang anumang tulong natin. He is able. Kaya niyang gawin ang lahat na hindi nanghihingi sa atin. Pero, hindi ba nakakakilabot na kahit maliwanag na inutos na sa Bible ang pagbibigay ng tithe at bago pa ito hingin, kinailangan pa niya ipakilala muli ang sarili niya na siya ang Diyos na hindi nagbabago. Pagkatapos, tayo pa ang magbabago ng ibig sabihin nito. Ang dami pa nating naririnig sa iba't ibang tao. Pero sila rin ang mga taong naniniwala naman na kailangan nila ang the same God na hinihingan nila ng milagro kapag hindi na kaya ng tao o kaya ng mga naipong yaman ang kani-kanilang problema. At pag umabot na sa yugtong ito, lahat ng mga verses sa Bible tungkol sa healing, tungkol sa miracle, favor, tungkol sa supernatural things na Diyos lamang ang makakagawa, tinatawag nila
pinapaniwalaan nila ang Diyos sa ospital, sa doktor, sa mga treatment sa hospital, mga operasyon, sa pagdayo pa sa iba't ibang bansa, ginagawa ng walang angal. Nagbabayad, gumagastos, kahit mangutang, hindi umaangal. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, laging mayroong pag-iwas. May galit, may alinlangan. So may iba't iba pang interpretasyon at pagtatalo dito sa basic 10% para sa gawain ng Diyos. Yan po ay sa gawain ng Diyos na siya ang nagtalaga sa mga taong inutusan niya, mga taong sumunod na sa Kanya para gawin ng full-time ang pinapagawa niya para sa kingdom niya. Well, pag sinabi pong gawain ng Diyos, tulad ng church, siya po ang tunay na magpo-provide. So, pagpapatuloy ko lang po. Again, siya po ang Diyos ang pumipili ng mga taong napupunta, nagiging miyembro ng kanyang church. Sila na miyembro ang unang hindi inaasahan. Kasi ang Diyos hindi umaasa sa tulong ng tao. Kundi, pakinggan niyo po itong mabuti. Kundi, siya ang nagtatalaga. Siya ang nag-uutos kung ano ang kanilang obligasyon sa iglesia o church. Na nagpakilala siya, meaning ang Diyos, na siya ang head of the church. Si Jesus ang head of the church. Siya ang nag-utos, bihisa ng church, alagaan ng church, ang body niya. And we are part of Christ's body, the church. Bakit hindi natin papalaguin? Right? Ito po ay salita ng Lord, purely. Pag tinawag ka ng Diyos, uutusan ka niya. Kaya tinalaga tayo as a church. Palalaguin natin ang church. Right? Ang pagsunod sa Panginoon, tandaan niyo po, ay kailanman hindi niya ginawang sapilitan. Hindi po. Pinakita niya yan noon pa kina Adam and Eve. Right? Ang pagsunod po, kusa. Ang pagsubay din ay kusa. Pipili lang tayo sa dalawang yan. Wala na po kasing pangatlo pang pagpipilian. Kaya, sa Deuteronomy 28, dalawa lang po ang hanay na pagpipilian nating lahat. Ang isang hanay nagsasabi kung ano ang matatanggap ng lahat ng mga sumusunod sa mga batas ng Diyos. Sa kabilang hanay, nagsasabi naman kung ano ang mga mangyayari sa mga hindi sumusunod sa binatas na ng Diyos. Walang mabuti po nating Diyos ay ipinasulat niya yan lahat para tayong mga buhay pa ay makapili ng nakakalugod sa Kanya hanggang may oras pa. Well, ganyan po niya tayo kamahal. At bilang panghuli, pakinggan niyo po ang sinasabi sa Colossus 3. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon. Kita niyo po yan. Doon ninyo ituon ang isip niyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati niyong buhay. Yan po yung born again. At ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama si Kristo
meaning kaisa na kayo ng Diyos. Si Kristo ang buhay ninyo, at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Well, sa lahat po ng batas na nilantad na ng salita ng Diyos, ang bottom line po ay tayo ang pipili. Kung ano ang gusto natin, maniwala at sumunod sa Diyos na hindi nagbabago o hindi. Yan po ang napapanahon na mensahe na pinadala ng ating mapagmahal na Diyos. Pero ang bottom line po, kaya nagbigay ng buhay si Jesus sa cross dahil lahat po ng tao gusto niya ay maligtas. Kaya hanggang may oras pa po, hindi tayo mag-aaksaya ng panahon na hindi siya saliksikin sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga niya sa akin ng mga nakaraang buwan at linggo, hindi alam ito ng tao. Kala ng tao, pwede siyang sumuway sa akin, hindi sumunod kaagad. Pero sabi niya, every day na lumilipas, day o week o month and year o years na hindi ka sumusunod sa Diyos, napapalayo ka sa Kanya. At pag malayo ka sa Kanya, hindi mo magagawa ang pinagagawa niya. At makaka-receive ka lang sa Kanya. Pag hindi ka lumalayo sa Kanya, at gagawin mo ang pinagagawa niya. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa panalangin. Praise God. Hallelujah. Thank you so much, Panginoon, sa araw na ito. Inalaw mo pa rin po ako at kami na makarinig ng precious word mo sa araw na ito. Lord, katulad ng palagi kong idinadalangin, lahat po ng naaabot ng tinig na ito at mga salita mo, sino man sila, saan man sila naroroon, Holy Spirit, pag mo po silang pakawalan, tanging ikaw lamang po ang maglalagay sa bawat isip, bawat puso ng klase ng pagtrato sa iyo, pagtingin sa iyo, at pagmamahal sa iyo. Alam ko po na walang tao ang makakapagpabago, body, soul, and spirit, sa sino mang tao. Kahit kaming mga lingkod mo, maliban ang iyong banal na Espiritu Santo ay sumama sa kanila. At sila'y nakipagkaisa upang sumunod sa iyong salita. Hinihingi ko rin po ang iba yung pagbabago ng mga priorities ng lahat ng makakarinig ng panalangin ito. Lord, baguhin mo po ang mga prioridad ng tao habang may panahon pa. Hanapin kanila una sa lahat. Sundin kanila una sa lahat. At Holy Spirit, paramdam mo po sa kanilang lahat na yung pagbabago pa lang ng kanilang isip na sumunod sa iyo, Panginoon. Maramdaman na nila na buhay ka. Sa lahat po ng hindi pa nakakaramdam ng iyong presensya, I pray, O Lord, nakasama sila sa makakaramdam nito, even sa oras na ito. Maraming salamat po again sa iyo. In your name, Lord Jesus, we ask and pray. Amen. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore,
Go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, The Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of TROMS in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through TROMS Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the TROMS Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the TROMS family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the TROMS Go community.